practice yun. Shalom. Ayan na. Nag-record na. Shalom. Testing po ako. Testing ako ng Sabbath class. Shalom. Testing lang po ng Sabbath class para sa susunod na Sabbath. Anong araw pa yun? May 10. Yan. May 10. Ang title ng natin ng Sabbath class natin sa May 10 ay dietary law. Yan. Kasi yung dietary law, yung pinaka-issue ngayon sa panahon niya ng mga iba't ibang religion. Diba? May ipapakita akong PowerPoint. Pakita akong PowerPoint. Nagano ako naghanda ako ng PowerPoint para panoorin natin. Ayan. Sabbath class para sa susunod na Sabbath class. Ang pamagat natin ay bakit yun? Wait lang. Ayan, ang pamagat natin ay dietary law. Food laws in the Bible. Ayan. Pero bago natin talakayin yung dietary law, talakayin natin muna ang issue sa mga Christians believers. Kailangan nating patunayan na mali ang mga Christians belief nila na wala na daw itong mga law, mga batas ng ating Yahweh basta manampalataya naman daw tayo sa ating Messiah, Yahushua, Kristo, tinatawag nila ngayong Jesus. Pag sumampalataya na lang daw tayo kahit ilalabag natin ang mga kautusan, liligtas na daw tayo. Mayroon tayong kailangan patunayan na una, paliwanag sa kanila ang 12 tribes of Israel. Kasi sa Israel lang ibinigay ang kaligtasan para sa mga lahing Israel lang. Hindi sa religion. Yung religion, iba-ibang lahi yun. Diba? Tulad ng Katoliko, Christians, iba-ibang lahi yun. Lahing Amerikano, may lahing Negro, diba? Iba-iba. Lahing Pilipino, lahing Chinese, iba-iba yan. Pero ang sinasabi sa Biblia at sinasabi ng mga propeta, ng mga apostol, ay ang kaligtasan ay manggagaling lang sa 12 tribes of Israel. Yan yung unang papatunayan namin. Pangalawa, papatunayan namin na ang mga hintil na sinasabi sa New Testament kala Kristo, yung gusto nilang ibigay ang kaligtasan, ay mga lahing Israelita rin. Yan, papatunayan namin yan. Yung mga hintil ay hindi sila yung ibang lahi katulad ng Grego, lahing Grego, hindi yan sila yung mga Romano, hindi yan sila baga sila yung naligaw
naligaw ng mga Israelita na namuhay na hintil. Inaakap nila yung tradisyon ng mga hintil, yung pagsamba sa mga Diyos, pagkain ng mga karumagdong, mga hayop. Ayan. Yan yung papatunayan muna namin bago tayo pumunta sa dietary law. Sige. May yung sa second slide. Ayan. Papatunayan namin sa inyo na ang mga 12 tribes lang ng Israel ang may kaligtasan. At ang mga hintil ay mga Israelita rin. Sige. Basahin natin yung Roma chapter 9 verse 1 hanggang 24. Itong Roma na to, Apostle Paul to. Basahin natin. Apostle Paul. Ito. Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko. At saksi ko ang Espiritu Santo. Verse 2. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Verse 3. Dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Diba? Si Apostle Paul, pareha sila. Hudyo rin siya. Sabi dito sa verse 3, mga kalahi niyang Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Yung sa verse 3, sabi niya dyan, okay lang daw siyang sumpain at mapahiwalay sa ating Misaya Yahweh kay Kristo, alang-alang sa ikabubuti ng mga Hudyo. Verse 4, sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Pinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Diba? Sa mga kanino nakipagtipan ng Diyos? Mga Israelita. Diba? Kasi sa kanino binigay sa kaluwalhatian? Sa mga Israelita rin. Diba? Kanino binigay ang karapatang maging anak ng ating Diyos? Sa mga Israelita din. Diba? Tuloy natin. Sa kanila rin binigay ang kautusan. Sa kanila rin binigay ang kautusan. Katulad ng dietary law, yung 10 commandments, di ba? Ayan. Yan. Tuloy natin. Ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. May pangako sa atin ng Diyos. Balang araw sa pagbabalik natin sa Yahweh, iangat tayo sa mga kalaban niya. Diba? Yun yung pangako. Verse 5, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao ni Yahweh ay nagmula sa kanilang lahi. Diba? Si Yahweh, si Kristo, nagmula kay tribe of Judah. Si tribe of Judah, anak siya ni Jacob. Yan. Si Judah, yan, tribe of Judah, yung pang-apat. Gagalawin ko, ayan, tribe of Judah, yan, pang-apat yan. Pang-apat sa lahi ni Jacob. Si Jacob ay tinatawag din Israel. Yung lahi ni Yahweh, ni Kristo, o ni Jesus Christ, ay sa lahi ni Judah. At ang tatay ni Judah ay si Jacob. At ang tatay naman ni Jacob ay si Isaac. At ang tatay ni Isaac ay si Abraham. Right? Nasa na ba ako? Tuloy natin. Ang kataas-taas ng Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Verse 6. Hindi ito nangangahulugang nawalan na ng kabuluhan ang salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya. Kasi diba, paano ka pipiliin ng ating Diyos? Siyempre, kailangan mong sumunod.
Diba? Magpasakop ka. Eh kung hindi ka magpapasakop, isa ka sa mga hindi pinili ng ating Diyos, diba? Verse 7. At hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ayan o. Ang sabi dito sa verse 7, hindi binibilang na anak ni hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Sino ba yung mga anak ni Abraham? Si Ismael at saka si Isaac. Dalawa lang naman yan. Ang ibig sabihin hindi binilang na anak, si Ismael, hindi pinili ng ating Diyos. Si Ismael, hindi yan pinili. Si Isaac ang pinili ng ating Diyos. Ano ibig sabihin niya? Kaya nga hindi lahat ng anak ni Abraham ay binilang na anak ng Diyos. Kundi yun lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Diba? Nangako siya na 12 tribes of Israel lang ang kanyang pinili. Ito si Ismael, hindi to 12 tribes di ba? Kay Isaac yung 12 tribes di ba? Sapagkat ganito ang pangako, verse 9 sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at magkakanak ng isang lalaki si Sarah. Verse 10, at hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac. Ayan, di ba? Ayan, si Abraham, ang pinili ng Diyos ay ang anak ni Abraham na si Isaac. Di ba? Kahit isa lang yung asawa ni Isaac, tapos nagkaanak siya ng, sige, tuloy natin. Ipinakilala ng Diyos na ang kanyang ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca. Diba? Yung kahit hindi pa pinapanganak si Esau at saka si Jacob, pinili niya na si Jacob at hindi niya pinili si Esau. Ang sabi pa dito, maglilingkod ang mas matanda sa nakakabata. Si Esau ang matanda, pangalawa si Jacob. Si Esau ay maglilingkod kay Jacob. Ano yan yan yung nasa Revelation, di ba? Maglilingkod ang mga ibang bansa, ibang lahi. Hindi sila Esau yan. Sa bansang Israel, mamumukod tangi ang bansang Israel. Sila ang magiging hari. Ang mga magiging pinuno ng bawat bansa, ang bansang Israel. Diba? Naglilingkod ang mas matanda sa nakakabata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Esau. Ayan, diba? Malinaw yan. Verse 14, masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kong ganun na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan at pagsisikap ng tao. Yan, hanggang dyan, 24 yan. Ayan, diba? Ayan, dito sa Roma 9, napatunayan na natin ang pinili ng ating Abayahawa, ng ating Diyos, ay ang lahi ni Jacob, ang lahing Israel. Ano ba yung lahing Israel? Ayan, yung mga anak ni Jacob, 12 yan, kaya may tinatawag ng 12 tribes of Israel. Si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Gad, Asher, Dan, Naphtali, Joseph, Benjamin. Ito naman, yung lahi ni Esau, mga Edomite sila. Yan, basahin natin yung tumira sila sa Kanaan. Basahin natin yung Genesis 36, 1-5.
Genesis 36:1-5, ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Esau na tinatawag ding Edom. Ang napangasawa niya ay mga Kananeya. Si Ada, anak ni Elon, na Heteo, Lablabla, yan. Sila ay lahat ay pinanganak sa Kanaan. Ayan, di ba? Taga-Kanaan yan si Esau. Basahin natin yung Mateo 15:24. Sumagot si Yahushua sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ito. Isinugo kasi may isang Kanaaneyang babae na gusto mo pinuntahan niya si Yahushua, gusto niya kasi may sakit ang ganyan. Gusto niya mapagaling ni Yahushua. Kasi sabi ni Yahushua, sa mga naliligaw na tupa lang ng Israel ang isinugo, di ba? Hindi siya isinugo sa lahi ni Esau, di ba? Ayun, napakaliwanag nun. At saka ang tawag ng ating Messiah sa lahi ni Esau ay aso. Ang sabi naman ng babae, kahit kami ay aso, ang namin ay pwede kumahan kami. Pinupulot namin ang pagkain na binibigay, natatapon ng amo namin, di ba? Kaya alam niya na sa pagdating ng second coming ng Messiah ay magiging alipin sila ng lahing Israel. Diba? Yan yung Mateo 15:44. At saka dito na tayo sa mga hintil. Yan, basa. Mga hintil na yan sa susunod. Ito muna yung lahi ni Yahushua ng ating Kristo. Basahin mo. Ito muna yung Lucas palala, yung 12:6. Lucas 22:29. Kung paano ang Ama ay nagbigay sa atin ang karapatang maghari, ganyan din naman ibinigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom kasalo ko sa aking kahari. Kayo sa trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Yun yung sinasabi ng babaeng Canaanites na magiging alipin siya, aso na mamumulot lang ng mga natapon na pagkain ng kanilang amo. Kasi ang sabi din sa Lucas, maghahari ang ating Messiah katulad din ang mga katulad din natin, tayong mga Israelita. Maghahari rin tayo, uupo tayo sa lipi, sa trono, mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Yan yun. Diba? Hindi yung lahat ng tao ay mariligtas. Diba? Masahin natin yung Mateo chapter 1:1-11. Ayan yung kung saan nagmula ang lahi ng ating Messiah Yahushua. Ito ang tala naman ni Yesu Cristo na mula sa ang kalitapitan, mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninong ng Yahushua ay sina Abraham, Isaac, Jacob. Jacob na ama ni Judah. Ayan, si Judah, ito si Judah. Ang ama ni Judah si Jacob, ang ama ni Jacob si Isaac, ang ama ni Isaac si Abraham. Ayan yung lahi. Nasa 12 tribes si Yahushua, si Kristo. Ito naman, ito na yung mga hintil. Yung mga hintil, sabi nila yung mga hintil, mga ibang lahi daw katulad ni Esau. Diba? Edomite, si Esau, yung babaeng Canaanites, diba? Hindi naman sinabi ni ating Messiah na parito lang ako sa walang tupa ng Israel, diba? Tsaka tinanggap na ng babaeng Canaanites na isa siyang alipin, aso. Diba? Aso ang tawag sa kanya ng ating Messiah Yahushua. Diba? Tinanggap na ng babae na magiging alipin siya. Diba? Ayan. Sige, basahin natin yung unang katunayan na ang mga hintil ay mga Israelita rin. Sige, James chapter 1:1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad
greetings. Yung 12 tribes daw na scattered abroad, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa na scattered. Yun, diba? Sabihin, yung sila Zebulon, mga lahi nila Zebulon, Natalia, Joseph. Napunta yan sa iba't ibang bansa, di ba? Ayan, basahin natin naman yung John, chapter 7, verse 35. Nag-usap-usap ang mga Hudyo saan kaya pupunta ang taong ito at hindi na raw natin siya makikita. Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napatpat sa lupain ng mga Grego upang magturo sa kanila. Yung mga Hudyo na yan, nag-usap-usap din yung mga Hudyo. Si Yahweh siya yung pinatutungkolan nila dyan eh. Saan daw pupunta si Yahweh siya eh? Pupunta ba daw siya sa ating mga kababayan na sa lupain ng Grego, Greece. Lupain ng Greece, ibang bansa yan. Diba? Mga hintil yan, mga hintil. Kababayang hintil na nasa ibang lugar. Diba? Basahin natin yung ito naman. Mateo chapter 4 verse 15. Lupain ng Zebulon at lupain ng Neptalia. Ayan, Zebulon at Neptalia. Daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Mga nakatira na doon sa Zebulon, mga Neptalia, hintil na sila. Ginagawa na nila yung gawain ng mga hintil, pero lahi sila ni Zebulon at saka lahi ni Neptalia, di ba? Pakaliwanag yan. Ito naman, yung 1 chapter 4 verse 7 hanggang 22. Lahi naman to ni Joseph, yung Samaritana, yung babaeng Samaritana. Kung naalala nyo yung sa umiigib ng balon. Sa balon. Basahin natin ha, chapter 7. Verse 7, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi niya wasay sa kanya, maaari bang makainom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritano naman ako. Diba? Sabi ng babae, si Yahweh siya ay Hudyo, isang Hudyo at siya ay Samaritana. Diba? Ibang lahi ba siya? Sige, tanongin natin. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Diba? Yung kala ng babae, hindi siya Hudyo, hindi siya Israel, hindi siya sa lahi ni Israel. Kaya tataka siya bakit nakikihalubilo si Yahweh siya sa kanya. Hindi naman daw siya Israelites, di ba? Sumagot si Yahweh siya, kung alam mo lamang ang pagkalooban ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at ibibigay kanya sa tubig na magbibigay buhay. Tubig na magbibigay buhay. Ang salita ng babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninong si Jacob. Dito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at panghayo. Higit ka pa ba sa kanya? Ayan, si Jacob. Yan si Jacob. Yan, 12 tribes of Israel yan. Yan siya, yan, di ba? Ayan, napatunayan natin ang mga